Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa malungkot na balita about Kim and syempre kay Paula Avellino. So nung lumabas po ang balitang ito, na-shock din po ako mga kakimpaw. So ito po ay dapat malaman ng lahat ng mga Kimpaw fans nang sa ganun po ay ma-aware po ang lahat. So ang balitang ito ay mula po kay Ray Pumaloy and Don Sermino sa kanilang programa. Kaya naman ibabahagi ko rin po sa inyo ito maya-maya lamang. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol dyan, maraming salamat muna sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nanita, sabi niya dito walang stress si Kim dahil kay Paolo. Anytime nakikinig sa mga problema ni Chinita at nandun siya mag-comfort lagi kay Kim at magbigay ng mga assurance at advices. Matapang na rin si Kim dahil may dragon na kantang or kanyang buhay. Nakaantabay lagi. Hindi kaya ng bashers ang tapang ng dragon ni Kim Chu. Matuyo na lang ang laway nila sa paninira. Dragon ni Kim Chu nakatindig palagi kay Chinita. Talo ang pikon. Maraming salamat sa inyong komento, Ginang Nanita. Yes, tama po kayo dyan. Wala pong stress si Chinita Princess. Pag andyan po, lagi sa tabi niya, si Paolo Avellino, kasi si Paolo po talaga ang stress absorber ni Chinita Princess. At inamin po yan ni Kim Chu, mga kakimpaw, na every time na may problema siya, sinishare niya po ito lagi kay Paolo Avellino, mga kakimpaw. And talaga namang pag na-share niya ito, nabo-voice out niya po mga kakimpaw, talaga namang naiibsan no, yung stress, nawawala mga kakimpaw. Kaya napupunta po lahat kay Paolo Avellino. 'Di ba? Yun po yung maganda doon. Nagsasabihan sila ng mga problema. Talagang pinatatatag sila no ng kanilang mga samahan, mga kakimpaw. Malalim po na samahan. Nagtutulungan kasi sila. Meron silang unity. So naghihilahan po sila pataas, hindi po pababa mga kakimpaw. Kaya naman patuloy po na namamayagpag ang tambala ni Kim and Paolo. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Nanita. God bless po sa inyo and pabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan ang ganap kay Chinita Princess kanina. So nakita naman natin 'di ba na talaga namang present si Chinita Princess na naman dito po sa It's Showtime, at gusto ko yung kanyang dress. Sobrang bagay sa kanya to mga kakimpaw no, bagets na bagets. Parang teenager lang siya mga kakimpaw no. Sobrang ganda. Ang ganda talaga ni Chinita Princess. Wala akong masabi mga kakimpaw. Parang hindi ito 36 eh. Parang nasa 18 lang po yung looks niya, yung figure niya, yung katawan niya. Ay naku mga kakimpaw. Age is just a number talaga, 'di ba? Kasi dito natin napatunayan yun kay Chinita Princess kasi hindi siya mukhang 36. Samantalang next topic naman, pag-uusapan naman natin ang tungkol dito sa ginawang pagtatanggol po ng Kimpaw fans kay Chinita Princess. So naglabas po ang isang page ng statement para po kay Kim Chu. So sinabi po nitong si Odi. Sabi po dito, utang na loob, wow ha, hiyang-hiya naman ang mga solid Kim sa'yo mula PBB until now. Please save the dramatic script for Itelezere because this fictional storyline is just plain embarrassing. You are publicly claiming that someone who is constantly booking major brand and filling her own bag somehow owes you something? The audacity is loud, but your desperate need for attention is even louder. Let's call a spade a spade. You are starving for relevance, and you thought dragging her name would give you your 15 seconds of fame? Well, congratulations. You got noticed, not because anyone believes your pathetic lie, but because we are all laughing at your audacity.
So, ayan po. Sabi niya pa, pull yourself together, look into the mirror, and realize that no matter how much dirt you throw, she's still winning. While you're still nothing but a cloud chaser. Account settled, now sit down and be silent. So grabe yung statement niya mga kakimpaw, no? Talagang on point po talaga kung siya po ay magsalita. Talagang matindi pa to sa matindi mga kakimpaw eh. Talagang walang paligoy-ligoy eh mga kakimpaw eh. Talagang on point. So maraming salamat sa pagtatanggol kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan na po natin itong malungkot na balita mga kakimpaw about Kim and Paolo Avellino na kung saan ay natalakay nga po sa programa ni Ray Pumaloy and Don Sermino mga kakimpaw. Ano ba yung tungkol kay Kim and Paolo na malungkot na balitang yan? Maging ako talaga mga kakimpaw, nagulantang talaga ako ng bonggang-bongga dito po sa balitang ito kasi akala ko talaga mga kakimpaw, makikita natin si Kim and Paolo Avellino na a-attend po para po yan sa Edis Award. Hindi po pala. Ayon nga po dito sa post ni Carlos Miguel, isang nakakalungkot na balita. O, di ba mga kakimpaw? Kinumpirma ni Don Sermino sa kanilang show ni Ray Pumaloy na hindi makakadalo si Kim Chiu at Paolo Avellino para tanggapin ang kanilang Box Office Hero Award sa Daedi. Sayang, panampal sana to sa haters ni Kim. Sayang nga mga kakimpaw. Nung marinig ko to mga kakimpaw, alam nyo, nanghinayang talaga ako. Kasi ano yun eh, Box Office Hero Award yon mula sa Edis, mga kakimpaw. So, anong rason ni Kim and ni Paolo? So, may trabaho daw po, mga kakimpaw. Busy daw po si Kim and si Paolo Avellino, kaya hindi po sila makakadalo or makaka-attend. Hindi daw ata nakita nila Don and Ray Pumaloy yung pangalan ni Kim and Paolo na nag-confirm na makaka-attend po dito sa Edis Awards mga kakimpaw. So parang bukas na ata to. Sayang no? Pero still, matatanggap pa rin naman yan ni Chinita Princess and Paolo kahit di naman sila umattend doon. Yun nga lang mga kakimpaw, hindi natin makikita yung pangmalakasang costume ni Chinita Princess sa pagtanggap at pag-akyat sa entablado para kuhanin ang kanilang Box Office Hero Awards. 'Di ba sayang? Isa na naman sana itong pananampal or panampala sa mga haters, sa mga bashers dyan, mga kakimpaw na laging nililibak si Chinita Princess. Sayang no, sayang. Pero okay lang yan mga kakimpaw. Ganun talaga, masyado kasing mabenta si Kim and Paolo. Kaya busy, abala po siya. Nag-aaral po kasi itong si Kim Chiu ng Korean language. Everyday yun pagkakatapos po ng It's Showtime mga kakimpaw. Kaya naman, okay lang yan Kim Chiu. May rason ka naman eh. Baka mamaya may issue na naman yan sa mga bashers. At baka mag-violet na naman sila mga kakimpaw sa pagtungtong ni Kim and Paolo sa awarding night para sa Edis. Diba? Kaya mainam nga naman na mas busy si Kim and Paolo kesa po umattend sa awarding night para tahimik ang kanilang buhay. Diba mga kakimpaw? Kayo ba anong masasabi ninyo dito? Please comment down below. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.